Saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang Okay. Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating po mga viewers sa Kakampi Online. So, para po ma-address namin ang inyong mga concerns, please log on to www.ustream.tv/channel/Kakampi Online. Pwede rin po mag-login sa kakampi.wix.com/kakampi or kakampi-news.blogspot.com. You can call us at 553-8656 or 788-3607. Ayan po. So, ako po si Eric Elioso, ang head ng Asia Pacific Operations, and with me is Mr. R.D. Marcelino. We are here to inform you about the updates and the news about the Pag-ibig Fund, no? So last segment po, we collated questions po na nakuha namin sa aming po mga nag-email sa amin, no? So ito po yung i-discuss namin at ididikit po namin ito do sa amin po mga programa at saka din po sa ating mga updates, no? So to start with, ito po yung ating first question. Ayan. Okay. So RD, ako muna magtatanong sa iyo. Okay. Ayan, okay. Ang first question po, paano maging member ng Pag-ibig Fund? So napakadali po ito. Ayan, RD. Okay. Yes. So, isang magandang tanghali or gabi o umaga sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito. So, para sa ating unang katanungan na paano ba maging member ng Pag-ibig Fund? Napakadali po nito. Unang-una, dahil po nasa makabagong teknolohiya na tayo, partner, Okay, yes. pwede tayong bumisita sa aming official website na www.pagibigfund.gov.ph at bisitahin lamang po o i-click ang e-services icon. Okay. Doon po, through online, pwede po tayong magrehistro. It is applicable to all Pag-ibig members, to all OFWs na hindi pa po member ng Pag-ibig Fund or dating miyembro na ng Pag-ibig Fund locally, Okay. na wala pang issued na Pag-ibig membership ID number, so you have to register online. Then, upon successful registration, may issuean po kayo ng registration tracking number or the temporary ID number na pwede nyo pong gamitin in any Pag-ibig Fund transactions until your membership ID number or the permanent ID number is issued. Okay. So, bukod po sa pag-online registration natin, sa mga OFWs po na nandirito ngayon o nagbabakasyon sa ating bansa, pwede po kayong bumisita sa anumang tanggapan ng Pag-ibig Fund o ng Member Services Branch na malapit sa inyo per employee assisted registration. Okay. So, Okay. dahil po gusto po namin na kayo po ay tulungan sa pagrehistro, so nandirito po kami mga employee ng Pag-ibig Fund na handang tumulong sa inyo. Or sa mga OFWs po na currently in abroad,
meron po tayong 21 offices abroad na makikita natin sa mga embassies or consulate of your nearest country na pwede kayong magpa-assist sa mga MSO or MSA officers namin abroad. So, ganun lang po kadali ang pagrehistro kay Pag-ibig Fund para po masimula na ang pag-enjoy ng mga benepisyo kaugnay nito. Okay. RD, babalikan ko lang yung na-mention mo. So, para at least sa kaalaman ng iba, yung issuance natin ng registration tracking number, kasi ito ay, ako alam ko na, yung proseso, no? Okay. So, it is it's a 12-digit number, nag-start sa number 9. Okay. So, na-mention mo na after 2 days, 2 days, magkakaroon tayo ng permanent ID number. permanent membership ID number, no? So, dun sa pagbabayad ko, let's say nagbayad ako sa RTN, tapos pwede bang gamitin ko na lang ulit 'yon sa next payment ko or kailangan ko nang bayaran using my permanent number? Okay. So, para po sa katanungan na ito, since the RTN or the temporary ID number and the MID number or the permanent one yes. are interrelated or interwoven from one another. Oo. Kahit po alin sa dalawang Pag-ibig ID numbers pwede nyong gamitin kasi po pagka ipinost to sa inyong ledger, maipopost to sa permanent ID number nyo. But Okay. however, kung tayo naman po ay aware na sa ating Pag-ibig membership ID number, Okay. mas maganda po Ito yung mid. Yes. Ito yung mid number. Yes, Okay, yung the mid permanent ID one. Okay. I-disregard na natin yung temporary kasi we are now aware kung ano yung permanent ID number natin. Okay, okay. Yan. At saka ito yung mid number na pwede mong gamitin para ma-view ang iyong contribution Yes. online. Yes, Tama ba? oo, ayan. tama, partner. Kasi that is one of our services, sa ating e-services na lahat ng mga OFWs Yes. ang merong may access nito. Yes, partner, Oo, tama. ayan, oo. So, ganun po, no? So, we suggest na lang po na gamitin na po natin yung mid number natin para po maka-access kayo dun sa amin pong online verification sa membership contribution ninyo. Yes, Ayan, tama, partner. oo. So, with regards dito sa mid number na to, okay, meron ba tayong previously kasi nagbibigay tayo ng transaction card, Okay. no? Ngayon ba meron ba tayong transaction card na binibigay sa mga member? Ayan. Okay, so partner, pagdating sa issuance ng card, we are pleased to inform everyone na meron na po kaming ini-issue na Pag-ibig loyalty card. Ayun. Yes. Yung So, loyalty card, okay. dual function po ang Pag-ibig loyalty card na to. Okay. Una, it is a discount card na pwede ka makapag-avail ng up to 70% discount sa mga accredited merchant partners ng Pag-ibig Fund. And second, it is also considered as Pag-ibig ID na na siya, PBC, kumbaga. Okay, so hindi to government ID. It is a government ID, but ano po ito? Ito Hindi pa siya issued- ino-honor as a government ID. Yan. Oo. Pero kapag pinesent ito sa Pag-ibig mismo, ang function niya is transaction card. Yes, Oo. yes, tama partner. Tapos, aside dito sa pagiging transaction card, so meron pa siyang discount at saka rewards card. Yes, Oo, tama, na function. partner. Okay. Yes. So, loyalty card. So, bago ito para sa mga OFWs. Kasi, common ito dito sa local na napopromote sa ating mga local members. So, paano mag-member si OFW kung nandito naman siya? Okay. So, para po sa pag-avail, ibig sabihin. Pag-avail, kung paano makakuha ng loyalty card Okay. dito sa Pilipinas. Okay. Ayan, oo. Para po sa mga OFWs na nandito ngayon sa Pilipinas, may we invite you to visit our office in Makati Okay. at OFW Center, 6th and 7th floor, Justin Building,
317 Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. Okay. Na kung saan po we cater OFW concerns relative to Pag-ibig Fund. Okay. So kung kayo naman po ay mga nasa region, sa provinces, pwede po kayong magpa-capture o mag-avail ng Pag-ibig Loyalty Card by visiting any Pag-ibig offices. Ang kailangan nyo lamang pong gawin Okay. para makapag-avail nito. Susunod ko na yun eh. Okay. Okay. So, anong kailangan para maging marehistro dito sa loyalty card? Okay. So, ang kailangan nyo lang po gawin, magbayad po tayo ng 100 pesos as membership fee dito sa loyalty card na to, which is lifetime siya, partner. Lifetime. Yes. Okay. So, hindi katulad ng mga discount cards na nire-renew. yes. Oo, Like okay. yung sa may mga fast food chains kasi tayo na nag-i-issue ng mga card. Correct, Pero correct. may validity Yes, yun. may validity nga Unlike yan. kay Pag-ibig Loyalty Card, it is a lifetime membership fee. For only 100 pesos, you will now enjoy the up to 70% discounts and rewards tulad na na-mention mo, Oo, partner, yes. sa mga accredited merchant partners natin. Actually, partner, as what I know, we have already 231 merchant partners na accredited na Dami Pag-ibig na. Loyalty Oo, Card. Nationwide to, no? Yes. Nationwide, oo. At ang latest na Sumali. updates namin na naging merchant partners Okay. ay ang Enchanted Kingdom. Wow. Wow. Enchanted Kingdom. Yes. Okay, ito po ay matatagpuan sa Santa Rosa, Laguna. Laguna, yan. At magagamit nyong discount. May discount niya May sa discount entrance po ba sa- to? may- O ride siguro, no? Sa mga rides. Oo. So depende po kung ano po yung magiging nung So, merchant hintayin nyo number. na lang po i-announce namin or do sa mga pamphlets na ibibigay namin or brochures kung ano po yung kanilang ino-offer na i-offer, discount. No? yes. Baka po kasi points or discounts dun sa rides or dun sa entrance. Yes. So, abangan nyo po yan. So, bagong partner merchant ng Yes. loyalty card. Okay. Wow! Okay, at least meron na tayong amusement park na pwedeng dalhin natin ang ating pamilya, lalo na pag weekends, di ba? O kaya pag Magagamit nagbakasyon nyo ito. sila, partner. Oo. So, na-mention mo na yung pag-rehistro, no? Na-mention mo rin yung kung magkano. Yes. So, 100 pesos. Ano pa ang mga accredited partners na medyo bigatin? Instead of, let's say, sabi mo nga, Enchanted Kingdom, ano pa yung malalaking mga partners ng loyalty card? Actually, Nag-ano partner, tayo dyan, di ba? meron tayo in sector ng medicine, Yes. hospitals, Okay. schools, we have the restaurant Yan, like ito. Jerry's Naka-flash Grill. ngayon dito sa ating screen. Ayan, meron tayo sa Pfizer. wow. Ayan. Pfizer, ito yung may mga maintenance. Okay, kung kayo bibili ng gamot sa isang butika na sikat, ayan, sabihin nyo na ba sa Pfizer product, sabihin nyo kayo po ay Pag-ibig Loyalty card holder, ayan po, makakuha kayo ng diskwento, no? Yes, by just presenting the Present ID. nyo lang po yung ID, no? Yes, So, hindi tama. nyo na po kailangan i-present yung kanilang card. Yung card mismo ng loyalty card. Ayan, oo. So, sa mga grocery, meron na rin tayong isang partner na bago, which is yung Pure Gold. Pure Gold, yes. Yes, Pure Gold. Ito naman points. Point system naman sila. So, when you purchase grocery sa kanila po, magkakaroon kayo ng mga points, no? And also do sa mga yung partner natin na gasoline, no? Yes. Yung, Petron. Petron, yes. Petron na nag-aano rin sila ng mga point system. So gamitin niyo lang yung aming card at makakakuha kayo ng mga rewards saka mga discounts sa mga to. Discounts. Yeah. So meron tayong kuhang message from Miss Alexi Bighaw ng Dasma Cavite. So meron po siyang question. Okay, good morning po mga sir. Kung sakali po na mamatay ang isang member na nakapag-housing loan at hindi pa tapos ang hulog niya nang mamatay siya, paano po yun mababayaran? Ayan. Medyo familiar dito si Sir RD. At so ang ano Sagot natin na dito is natin.
yung Ito ating yung sa insurance, sa Yes, housing. may insurance yan. Oo. Okay. Ayan. So, para po sa inyong katanungan, Miss Alexi Bighaw, okay, actually po, ang isang pag-ibig borrower, na na-approve ang kanyang loan, meron po tayong tinatawag na insurance covered. Kasama po dito yung MRI at saka yung fire insurance. Na Yung kung sa- insurance ng MRI ay Mortgage Redemption Redemption Insurance, Yan pong ibig yes. sabihin ng MRI. na kung saan, once na mamatay po si borrower, mako-cover po ni insurance ang magiging outstanding loan balance ni borrower at si insurance po ang magpupulipid kay Pag-ibig So, Fund. isi-settle ni insurance yung Balance. Balanse. Oo. Okay. So, Ayan. kailangan lamang po mag-present po nung legal heir o kung sino man pong immediate family immediate family. nung deceased borrower natin, mag-present lang po ng mga supporting documents to claim na talagang this is yung borrower. Like, Okay. So yung death certificate. death certificate, Yes. of course. Ang Oo. death certificate medyo matagal ng konti. Siguro mga 3 months or 6 Yes. months bago ma-release. Kaya, so you still have to wait po muna ma-release ito para po ipasa sa Pag-ibig Fund. Pero po, pwede nyo naman kaming inform kaagad Mm-mm. para Para po, ma-process ka agad. para malaman ng Pag-ibig Fund na deceased na po yung member. Yes. Ayan po. So, kumbaga, pwede naman i-follow yung, kunin nyo muna yung mga checklist na requirements. Oo. Tapos, Actually, partner, may naalala ko isang member in Brunei. Ang name Okay, po nung okay. borrower natin na namatay is Miss Laila Tungala. okay. Ngayon po, yung pong asawa, yung husband niya, nakikipag-coordinate sa amin last month Okay. regarding sa pagproseso, and finally po, noong August 5, na fully paid na po yung housing loan fully paid account na. ni Miss Okay, Laila. okay. So, ang sabi po ni Billing and Collection natin, pinapupunta na lang po yung husband ni Miss Laila Okay. na pumunta sa Billing and Collection Group natin sa Mandaluyong para po makuha yung certificate of full payment at makuha ang titulo. Ang titulo. Okay. Yes. So, ganun po siya, no? No, ganun lang po So, kasimple. So, mas maganda pong mag-loan. Yes. Mag-housing loan, tapos pag may nangyari sa inyo, meron naman po siyang kalakip na insurance. Yes, Ayan, oo. okay. So, kumbaga, hindi mangangamba yung maiiwanan ng miyembro. Tama, Ayan. tama pa. So, yun yung isa po naming ginagarantiya na dahil sa insurance na to, walang isisettle si naiwan ng pamilya. Yes. So, At saka partner, ang isa pang maganda dito sa ating insurance, pinababa to. okay. Dati, Pinababa pa. 0.41 per thousand po ang insurance natin. Ngayon, 0.20 na lang per thousand ang Oh, insurance sa mga okay. OFWs. Usually, Good. partner, ang Oo. purpose kasi before kaya masyadong malaki kasi po, mas risky ang mga overseas Filipino workers natin na nagtatrabaho abroad. So, ngayon, inalay na natin sa local. Yung okay. pag-insured. Okay, yun. at least aware ang borrowers dito. So kung meron po kayong mga katanungan na gusto nyong i-raise, pwede nyo rin po kaming matawagan, no? Meron tama po kaming hotline. Ito po yung 724-4244. Ayan po. Ulitin ko po, 724-4244. At pwede nyo rin po kaming i-email sa contact us at pagibigfund.gov.ph. Yes. Ayan po. So, kung kayo po ay may access sa internet, bisitahin niyo po ang aming website www.pagibigfund.gov.ph. Doon po yung mga information na kinakailangan nyo rin po sa mga programa ng Pag-ibig Fund at sa mga aming mga numero na maaari nyo pong matawagan. Ayan po. So, meron pa tayong isang question. Ito naman ang question, no? Ako po ay voluntary member na walang permanenteng trabaho. Natigil ko po ang contribution ko. Pwede ko po bang ipagpatuloy? At kailangan ko po bang punan ang mga buwan na hindi ko nahulugan? So, ito po si Mr. Rodolfo Sandoval Jr. ng Quezon City. Ayan po. So, with regards po sa naputol na paghuhulog, sa Pag-ibig Fund po, wala po kaming retroactive payments. Ayan po. So, hindi nyo na po kailangan balikan ang inyo pong mga buwan o mga taon na hindi nyo po nahulugan at magpatuloy lang po kayo ng paghuhulog sa buwan na
gusto nyo pong hulugan. Kung ngayon po ay August, so bayaran nyo po ang August contribution nyo. Ang minimum nating hulog ay 100 pesos, pero po kung para makapag-avail kayo ng mga benepisyo ng Pag-ibig Fund, gawin nyo na pang minimum nyo ay 200 pesos. Tama Ayan po. partner. So, ganun pa rin po ang aming procedure sa pag-update ng hulog. So, i-present nyo lang po ang inyong Pag-ibig MID number at magbayad po sa aming mga tanggapan or sa mga accredited remittance partners namin, both local or abroad, no? So, doon sa question po ninyo, yun nga po, hindi nyo na po kailangan hulugan yung mga previous months o years ninyong hindi na bayaran sa Pag-ibig Fund. So, magsimula po kayo ng fresh. Kung From the current gusto nyo pong simulan ngayong buwan na to or sa next month, pwede po ninyo. Gawin nyo pong 200 pesos. Yes, tama. So, ayan po, meron na tayong 3 questions. Ayan. Na nasagot. Nasasagot. So, yung second question po nating nakuha no, doon sa previous nating mga guestings. Ayan po. Tamang-tama ito doon sa tanong rin ni Mr. Sandoval. Saan pwede mag-remit ng membership savings sa abroad at sa Pilipinas? Ayan po. Okay. So sa Pilipinas, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na tanggapan ng Pag-ibig Fund, sa NCR or sa mga provincial branches. Pwede po kayong magbayad sa Bayad Center. Ayan po. They have 3,000 outlets nationwide. Nationwide. So, ang itatanong lang po nila sa inyo ay kung kayo po ay local or OFW. I-present nyo po ang inyong Pag-ibig MID number at sabihin nyo po kung anong buwan ang babayaran ninyo at kung magkano. Ayan po. So, yan po yung procedure nila, no? Sa Bayad Center po, meron lang po silang service fee na 7 pesos per transaction. So, pwede po kayong magbayad in advance kung gusto nyo pong i-advance ang inyong hulog Quarterly. para maka-menos. Ayan Yes, po, pwedeng quarterly. Sa convenience fee. So, sa fee na yun is 7 pesos. Okay. Ayan. Tsaka partner, dagdag ko rin, sa local kasi pwede rin sila magulog sa SM Business Centers. Yes. So, Okay. SM. Meron pang isang Robinsons. Robinsons, Yeah, yes. sa Robinsons. Okay. So, all you have to do is to present your Pag-ibig membership ID number. At Okay. saka partner, naglabas din tayo ng announcement na simula July 31, 2016. It Okay. is a requirement po na kailangan may permanent membership ID number na. Okay. Every Okay. time na magta-transact So, sa starting Pag-ibig August Fund. 1, dapat Yes. lahat ng transaction mo with the Pag-ibig Fund, meron kayong Pag-ibig MID number. Need number. Okay, so, tulad nung na-mention namin kanina, kung meron kayong loyalty card, sa loyalty card po, naka-indicate ang inyong Pag-ibig MID ID number. number. Yes. Ayan. So, yun na po ang gagamitin ninyo when you transact with Pag-ibig Fund. So, mas maganda po, ayan po, naka-flash po sa ating screen na ano doon ng Pag-ibig MID number. So, i-quote nyo lang po yung number na yun when you transact with Pag-ibig Fund. Okay, going back pa po dun sa payments na pwede nating gamitin, meron tayong online payment facility. Okay. Yes. Na pwede nyong gamitin ang inyong credit card when you pay your Pag-ibig contribution or yung monthly savings ninyo. Basta ang inyong credit card ay powered by Visa or Mastercard. Ayan. So, pwede po ninyong gamitin na ngayon ang inyong credit card. So, dun sa online payment facility, para magamit po, bumisita kayo sa aming website. So, sa www.pagibigfund.gov.ph, click e-services, tapos nandun po yung online payment facility. Ayan. Yes. So, i-quote nyo pa rin yung inyo pong Pag-ibig MID number. Yung pa rin po ang importante. So, hindi ho pa pwedeng mag-transact ang yung na-issue namin previously na temporary ID, Yes. yung T-series number na tinatawag, at saka pwede bang mag-transact ang RTN number? Yes, pwede. Yes. Ang RTN number pwede po mag-transact. Okay. So, yan po ang mga payments locally na available sa local members. Sa abroad, meron naman po tayong mga remittance partners na pwede kayong magbayad, pwede po kayong maghulog sa iRemit,
Pwede po kayo magbayad sa PNB, pwede rin po kayo magbayad sa Metrobank, Metrobank. at pwede rin kayong maghulog sa any Ventaha partners na available sa inyong country. No? Country, Ayan. yes. Okay. So we have 22 Marami. offices Yes. abroad. Ayan. Mhm. So, isa-isayin ba natin? Okay, sige, Sige. isa-isayin natin. Sa Asia Pacific po, which is kami po ang nag-handle, we have Singapore, we have Hong Kong, Macau, Brunei, Taiwan, Japan, and South Malaysia. Korea, And South Malaysia. Korea. Yes. Yan. So, yan So, po yung ating mga countries sa Asia Pacific. So, now, we go to Middle East. Middle East. So Okay. we have in Bahrain, Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Jeddah, Al-Khobar, Riyadh. Then sa Oman, so hopefully makapag-open po kami Yes, dito this year. This year, okay. Yes. Ah, So in Europe, partner. Sa Europe naman, we have 2 offices in Italy. We have in Rome and in Milan. We have Greece and UK in London. Yes. Yan, okay. So in North America, we have New York and Canada. yes, Yes. that is specifically in Toronto. Toronto. Yes. Ayan. So yan po yung mga pag-ibig offices namin abroad. Ayan. So, pwede po yun. kayong makipag-ugnayan sa kanila. Ang aming directory sa aming website, nandoon din po ang aming mga overseas posts. So pwede niyo po makita ang kanilang mga Contact information, ang kanilang address. Mostly, ang ating mga opisina ay nasa embassy Yes, or consulate. Consulates. Ayan po. So meron din po tayo mga offices na nasa remittance partner kaya hindi kayo mahihirapan. Actually partner, ang isa sa maganda nito, kung ikaw ay Pag-ibig loyalty card holder, pwede ka makapag-avail ng discounts up to 25% off sa iRemit partner natin. Yes, okay. Yes. Sa iRemit, yes, nagbibigay sila ng 25% Sa na remittance discount charge. sa remittance charge. Yes. So, pagagamit po ng ating mga miyembro ang benepisyong ito, no? So, may mga kasunod pa, meron pa tayong mga isusunod na mga remittance partners abroad na i-announce na lang po namin Yes. later on kasi may mga applications na po sila, no, sa Yes. Pag-ibig Fund. Ayan. Okay. So, third question. Ayan. Dati na akong miyembro ng Pag-ibig Fund sa Pilipinas. Ano ang mangyayari sa dati kong mga hulog? Pwede ko bang ituloy ang membership ko noon? Kailangan ko pa bang mag-register muli bilang OFW? Ayan. So, dun sa question na to, pwede mong ipagpatuloy yung dati mong hulog dito sa Pilipinas, no? So, dahil lahat tayo ay meron ng, mostly, meron ng mga Pag-ibig mid numbers, ito pa rin ang gagamitin mo na paghuhulog sa abroad, no? Ngayon, ang gagawin lamang natin is i-update yung membership category mo. Mag-online ka at i-update mo yung records mo. I-convert mo lang, kung voluntary membership ka to OFW. Ganun lang ang gagawin mo para malaman ng Pag-ibig Fund na ikaw ay isang OFW na. Ayan. So, para gawin ito, yun nga, magrehistro sa www.pagibigfund.gov.ph, click e-services, click mo lang yung membership registration na portion, yung icon, tapos i-update mo lang yung record mo. Okay. Yan. So napaka-simple para partner Yes, na yes. mag-update online. Actually, yun yung purpose ng e-services natin, to reach out more OFWs. Oh, yes. Kasi yun lang po yung tanging paraan para mapabilis yung proseso sa ating mga OFW members dahil nga naman limited yung mga offices natin abroad. Correct. Ayan po. Ayan. So, with our fourth question, magkano ang pwede kong loan sa Pag-ibig Fund? So, i-discuss siguro natin yung ating short-term loans. Yes, Okay. partner. So, magkano ba ang ating pwedeng makuhang short-term loan? Okay. Sa short-term loan program, so you must be, of course, partner, discuss na rin natin yung procedure. Okay. So sa short-term loan program natin, you must be an active member having at least of 24 months membership savings or contribution at the time of loan application. Okay, cut ko lang. Active meaning
may hulog sa buwan ng pag-apply ng Yes. loan. Okay. Opo. So kung maglo-loan ka ng August 2016, dapat meron kang hulog Ngayong August. ngayong August. Yes. So hindi naman necessarily continuous yung hulog, but dapat may hulog ngayong buwan na to. Okay. Yes. So para dun sa mga inactive members po, no, na gustong mag-loan, Avail ng loan. mag-avail ng loan, kailangan nyo lang mag-update ng isang hulog ngayong buwan na to para makapag-avail ng multipurpose loan sa Pag-ibig Fund. So, Yes. ganun po siya. Ayan. Then, of course, yung loanable amount po nito will be based doon po sa total accumulated value ng isang miyembro. Ang total accumulated value po, it comprises the share of the employee or the member, the share of the employer, and the dividend earnings nito. So, that will be the total accumulated value. Then, ang loanable amount po nito magre-range from 60 to 80% of your total savings, partner. Okay. For example, ako ay Pag-ibig member na may 20,000 pesos na hulog. So, ang loanable amount ko, if I will be going to avail a short-term loan program, ay mula 12,000 up to 16,000 pesos subject for the existing guidelines ng Pag-ibig Fund. Okay, okay. So, yun, ganun partner yun. Na-mention ni Sir RD na 60 to 80%. So, i-breakdown na lang namin, no? So, yung 60%, ang qualified dito is from 2 years hanggang 5 years na naguhulog. Yes. Okay. Yung 70% ng total savings mo, pwede mo ma-avail kapag ang hulog mo sa Pag-ibig Fund is from 5 years to 10 years. Yan. Kapag 80% ang gusto mong i-loan sa Pag-ibig Fund, dapat ang hulog mo na sa amin is from 10 years and above. Above. Yes. Yan po yung basis ng Pag-ibig Fund para sa multipurpose loan. So para at least aware sila kung nag-fall ka, 4 years pa lang ako naguhulog, so mag-fall ako sa 60%. 60%. Yan. So, ganun po siya. So, ini-encourage din natin na maghulog sila ng upgraded savings. Ayan. Yes. So, paano ginagawa ang upgraded savings? Sa local, sasabihin nyo lang sa HR ninyo na ang hulog ninyo per month, instead of paying 100 pesos, gawin ninyong 500, 700, 1,000. Pero si employer, maghuhulog pa rin ng 100 pesos. Kasi ito po yung nasa ating batas. Ayan. Okay. So, ang inyong contribution, ang lalakihan, pero si employer will be the same, 100 pesos. Pero, kapag generous si employer, pwede rin yan tapatan. Ayan. Yes. So, merong mga kumpanya na akong mga nakausap na ganyan na tinatapatan ni employer ang kanyang ang contribution ni employee. Yes. Ayan, oo. So, ganun siya. Pwedeng itaas, no? We encourage this kasi para mas malaki yung magamit mong multipurpose loan. Yes. Kasi nga, nagbe-base tayo sa number of contribution. Ayan. Kung ang hulog mo is only 200 pesos, kukunti lang talaga ang ma-avail nito. Kung ang hulog mo ay, let's say, 200 pesos times 24 months, that's 4,800, times mo sa 60%, that is only 2,600 pesos. Oo. So, masyadong maliit. Oo. So, ngayon, kung kaya naman ng sweldo mo o kung gusto mo mag-save talaga, yan na yung forced savings na tinatawag na gawin mo, i-increase mo yung share ng employee. So, yung sa share mo. Ayan. So, sa mga OFWs, hindi naman ito concern kasi pwede mo nang bayaran ng mas malaki ang amount. So, sa mga OFWs, wala tayong problema kasi ang minimum average ng OFW ay nagkakahalaga na nasa 1,000 pesos. Ang monthly Ayan, ang nila. monthly Wow. nila. Kaya, hindi ito, kumbaga paborito sa mga OFWs. Yung no? pag-upgrade ng Pero yung mga savings. nakikinig po o yung mga yung mga viewers natin, local members, ito po ang gawin ninyo. Itaas ninyo yung contribution nyo para po mas magamit ninyo yung mga benepisyo. Yes. Ayan. Yung ibig sabihin po ni partner ko, ito yung para ma-maximize mo yung provident and loan benefits mo as Pag-ibig Fund member. Yes. So, yun. Bukod po sa short-term loan program natin. So, yung short-term loan natin, we have 2 loans
So, multipurpose loan at saka yung next will be The Calamity Loan yung calamity Program. loan. Yes. So it is open to all Pag-ibig Fund members na may 24 months contribution and active member at the time of loan application. At dapat po nag-declare po ang inyong barangay or yung yung municipality or the national government ng state of calamity within your area Okay. So, para dapat ma-qualify ka sa pag-avail ng calamity So loan. dapat i-declare muna na calamity-stricken area Tama, partner. yung lugar mo. lugar na Aha. katulad ng Undoy. Nga rin, nag-Undoy, buong Metro Manila, lahat yan nag-declare. No? Yes. Almost lahat. No? So, pag nag-declare sila, pwede na. Tama, partner. Okay. So, magkano ang pwedeng i-avail ni membro? So, sa Calamity Loan Program, maximum kaagad ang pwede nyong ma-avail na loan as 80% of your total savings regardless kung ilang taon ka member. Pero required is 2 years pa rin. Yes, no? Okay, oo. yan. So, So, ang sinasabi mo is, hindi ito based sa number of contribution. Yes. Oo. Pero ang minimum requirement natin is dapat may 2 years naman. 2 sila. years member. Okay. So, Yan. yan. Clear po yan. 2 years na naguhulog or more, basta ang makuklaim ng miyembro ay 80%. 80% of the Yan. total savings. So, wala na tayong 60-70. Yes. Automatic 80 kasi 80% kagad. we would like to help our members na nasa lanta po ng calamity. Then, of course, ang maganda nito, partner, may 2 months sila bago mag-start mag-amortize. Okay. That's good. Okay. Yes. At mas pinababa natin ang interest rate ito, di ba? Yes. Okay. So, magkano ang ating interest rate? So, sa calamity loan po natin, we have 6.95 or 5.95. 5.95. Yes, 5.95. Yes. So, almost 6% Yes. ang ating pong interest rate na binibigay sa calamity loan. Yes. Okay. While sa multipurpose loan, it's 10.75 yes. per month. Yes, Per year pala, per sorry. year. Per year Then, po ito. payable po ito in 2 years of 2 loan years to pay. settlement. Yes. Ah. So, same na 2 years to pay, no? Okay. Tama, partner. Okay. Then, Okay. of course, we have the housing loan program na kung saan pwede kang makapanghiram ng up to 6 million pesos. Okay. Actually, partner, Actually, ito yung question niya, no? Bagong miyembro pa lang ako ng Pag-ibig Fund, pwede na ba ako mag-housing loan agad? Ayan, okay. So, yan yung isang question niya. Mm-mm. Okay. So, sa housing loan program natin, dati partner, 3 million kasi yung pinakamataas na pwedeng ma-avail ng Pag-ibig member. Yes, okay. Ngayon po, tinaasa na po ito ng up to 6 million pesos para makapag-avail ka na ulit ng isa pang CR kung nandito ka sa Metro Manila. Yes, okay. Yon, dahil po naramdaman po ni Pag-ibig na mataas na ngayon ang value ng property na ibinebenta, most Okay. specifically in Metro Manila. So that's why tinaasa namin yung loan value. But of course, yung loan approval will be based to the lowest of the following. Una, Okay. we will consider yung capacity to pay ng member based sa kanyang income. Okay, sa Okay. sweldo. Tama, Kada monthly buwan. income. Gross to, partner. Gross na, ha? Okay, Mm. kasama allowances. Okay. Yes. Okay. Then pangalawa, based po sa appraisal value ng property. Okay. Ang- Appraised value. Yes, o the collateral value ratio. Okay. And the third one, based po sa contract price, kung purchase ang loan purpose mo, Okay. at kung improvement naman or construction based sa bill of doon sa Yung bill of materials. yes, oo, na yung isa-submit estimate. mo kay Pag-ibig Fund. Okay, okay. Ayan. Okay, so yun, So, yun po yung mga yun yung basis. tatlong basis natin. Yes, whichever is lower, yun po yung i-approve gagamit na ni loan Pag-ibig natin. Fund. So, Yan. saan ba magagamit yung housing loan? So, siyempre, masyadong general yung housing loan. Okay. Ano ang pwedeng paggamitan nito? So, tulad dito, una, purchase of lot. Okay. So, purchase of lot, it should be residential, no? Mhm. Hindi po dapat, hindi po kami nag-engage with commercial or agricultural. Ayan po, number 1. Okay. Second po natin is purchase of a residential unit. Pwede po itong house and lot, pwedeng townhouse or condo unit. Included na po rito yung parking lot. So, Okay. sinasama na po natin yan. Third, construction or completion of a house on a lot owned by the member. So, kung may lote ka na, gusto mo magpatayo ng bahay, pwede nyong gamitin ang inyong loan. Loan sa Okay, sa Pag-ibig. Fourth, home improvement.
renovation. Yan, pwede natin gamitin ang housing loan na availment. Ang fifth natin is refinancing. Kung may existing ka mortgage sa bangko or any financial institution na pwede sa Pag-ibig Fund, pwede nyo pong Pwedeng i-transfer sa Pag-ibig Fund ang inyong loan o yung, Tama. yung mortgage. Or any combination ng minention ko. No? So kung let's say mag-purchase ka ng lot with construction of house, pwede yun, combination na yan. Now, meron tayong mga bago pang added na features ng housing loan natin. Pwede na mag-multiple loans. Ayan. Yes. So Tama, previously, ang guidelines namin ng Pag-ibig Fund ay isa-isa lang. So unahin mo munang tapusin ang loan, na housing loan mo, tapos saka ka pwede Mag-avail. mag-loan ulit. Oo. Mhm. So ngayon, kapag ang capacity to pay ng isang member is malaki at pwede siyang mag-loan ng another loan, no? Pwede nga tatlo depende nga yun. Pero ang maximum limit niya pa rin is 6 6 million. million pesos. Oo, so in total. pwede pong mag-loan. Let's say example lang, let's say meron ka ng existing loan na kinuha mo sa Cavite, kumuha ka ng isang housing unit at gusto mo palang kumuha ng condo unit sa Makati. So, let's say kumuha ka ng 2 million sa Cavite, tapos kukuha ka ng 2 million sa Makati, covered ka pa rin Yes. nung 6 million. Now, i-base na lang ng Pag-ibig Fund dun sa capacity to pay at saka dun sa loan to collateral. Oo. Tama, So, yun partner. po ang magiging basis ng Pag-ibig Fund. Ayan. So, Actually, partner, before kasi ang available lang additional loan. yes, Na kung saan additional halimbawa, yung property na existing loan mo kay Pag-ibig Fund is may katabing property na gusto mong bilhin, yun lang yung pwede mong bilhin. adjacent. Yes, Okay. oo. Ayan. So ngayon, hindi na. Pwede kang Pwede na sa ibang mag-avail. lugar. Yes, sa Oo. ibang lugar. Yun yung Ibang tinatawag lugar mismo. nating multiple housing loan na kung saan kung ang existing property mo na nakaloan kay Pag-ibig ay na kay Metro Manila at bibili ka in Davao or Cebu, pwede mong i-avail yun. As Yes, long yes, as yun. kaya po ng inyong monthly gross income ang magiging total loan value na maximum of 6 million pesos. Yes, ayun. So, yun po yung mga added features po natin, no? Meron na rin tayong di ba? Meron tayong guidelines with regards dun sa solar panels. Yes. Oo. Opo. So, medyo uso na rin po kasi ang mga solar panels, no? So, nag-engage na rin ang Pag-ibig Fund dito, no? So, pwede na rin po kayo mag-avail ng solar panels sa Pag-ibig Fund. Ayan. Then actually, partner, as far I know, ito ay applicable sa mga existing Pag-ibig borrowers natin. Yes, dun sa may existing lang, no? Yes. Hindi yung meron ka ng housing unit, yes. tapos gusto mo lang solar panel, hindi po Hindi ganon. po, Opo. tama. So, dapat po meron tayong existing Pag-ibig loan borrower na kayo. Yes, tama, partner. Ayan. Oo. So, yan. Number 6 question. Paano mag-apply ng housing loan? Ayan. Okay, so para po sa mga gustong mag-apply ng housing loan, so primarily po to qualify you to avail Pag-ibig housing loan, kailangan active member ka na may 24 months na hulog at kayo po ay may proof of income o source of income. Okay. For you to Okay. qualify to avail housing loan. Ganun lang po kasimple ang guidelines namin sa housing. Okay. Then halimbawa partner, hindi pa ako existing Pag-ibig member. Okay. Gusto kong mag-avail ng housing loan, pwede rin po 'yon. O, By paano? paying Yes. lump sum payment equivalent to 24 months contribution. 24 payments, lump sum, o kaya Yes. outright, bayaran mo kaagad, Qualify ka mag-loan. housing loan kaagad. Okay. Yes. So, ganun kasimple. Mas So, ito na pinadali yung 200 pesos times 24. Yes. 4,800, bayaran ng 4,800 ngayong araw na to, Qualify ka na. qualified na Avail avail ng housing loan. Yun. Ganun So, kasimple po. yes. Ayan. So, kasi nga po, isa sa mga twin mandates kasi namin ay ang magbigay ng pabahay. So, mas pinadali po namin yung proseso sa Pag-ibig housing loan program natin. As long as, yun nga, ikaw ay dapat may source of proof of income to establish kung kaya mong mag-avail ng loan depende sa iyong monthly gross income Okay, so unahin natin. Number 1, 24 payments, na active member. active member. Second will be your proof of employment, proof of income. Apo. Ayan. So, COE, Yes. ITR, yan po yung mga Yes. ipapresent, no? Mm. Sa abroad, usually, certificate of employment. Ayan. With compensation, of And course, with kailangan. compensation. no? Mm. Or kung yung mga employment contracts nila na
authenticated ng Philippine Embassy? Yes. So yan, po pwede na po yan. Okay. So sa mga OFWs natin na nasa abroad ngayon na nahihirapang mag-avail ng housing loan, you may authorize representative dito sa Pilipinas by issuing special power of attorney duly notarized by the embassies and So that will be consulate. the number 3 requirements. Yes. So special power of attorney. Yes. So yung special power of attorney, meron ba tayong template nito? Yes, meron po tayong template that can be downloaded to our official website at www.pagibigfund.gov.ph. And for the complete checklist of requirements, bisitahin nyo lang po yung website namin. At saka partner, maganda pa nito, Okay. lahat ng forms na kakailanganin nila, pwede pong i-download. Okay. Sa So mas website maganda natin. ito doon sa mga countries din na walang pag-ibig office. Yes. Kasi nga 22 offices lang. Oh, hindi namin talaga kayo mako-cover lahat, no? So pwede niyo pong i-check ang aming pong website para po sa mga forms na ito, no? So with regards sa requirements, kumpleto na tayo, no? That will be 24 months An active member. COE Yan. plus SPA. Yes. Tapos yung iba kasi mga forms na lang, eh, no? Apo, pwede po kasing representative, yung authorized representative nyo na ang gumawa ng other requirements. Okay. That's good. Yes. Okay. So, yun po. So, meron tayong munting break. Ayan po. So, babalik po kami sa mga iba pang mga katanungan ninyo. Okay. Thank you. Marinig ko lang pangalan mo. Nangingiti. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Welcome back po sa ating pag-ibig program. Yes. At good morning po ulit, good afternoon, and good evening, Good sa inyo evening po. sa lahat. Ayan po. So, babalikan po natin ang ating po mga questions na naipon po natin, no? So, number 7, ano ang mga programa ng Pag-ibig Fund para sa mga OFWs? Ayan. Okay. So, isa po sa mga programa ng Pag-ibig Fund ay ang ating Modified Pag-ibig 2 program. Ito Yes. po ay isang voluntary program ng Pag-ibig Fund. Ang layunin po nito ay purely savings or investment. Ayan po, no? So, ang termino ng programang ito ay 5 taon lamang. So, 5 years ito, RD. So, ibig Oo. sabihin, within 5 years, lang. mawi-withdraw siya. Yes, Okay. 5 years lang. Lahat ng inimpok ninyo sa Modified Pag-ibig 2 program ay makukuha nyo after 5 years. So, ano ang benepisyo nito? Bakit natin pinopromote sa OFWs? Una, it is government guaranteed. Yes. So, ano ba ang government guaranteed? So, ibig sabihin, kapag nalugi ang Pag-ibig Fund,
ibabalik ng Pag-ibig Fund ng buo ang inyo pong pera. Ipon, Okay, yes. ang ipon ninyo. Okay. Plus yung dividends nito, Plus partner. dividends, no? Mhm. Okay. So, another feature nito will be tax-free. Okay. So, wala po tayong withholding tax na ipapatong sa okay. inyong savings sa Earnings. Pag-ibig Fund, no? Okay. Third nating feature nito will be yung minention mo, higher dividend rates. Kasi ang programang ito mas higher ng 0.5 sa regular membership Pag-ibig ng Pag-ibig. savings. Ayan. Okay. So, kung nag-declare ang Pag-ibig Fund last year ng 4.8, ang Sa dineclare, regular, okay. sa regular membership natin, yung Pag-ibig 1, mandatory, ang dineclare ng Pag-ibig Fund for MP2 program ay 5.3. Wow, Ayan, laki so, ha. malaki siya. Mhm. Oo. So, sa halagang may minimum tayong hulog, no, 500 pesos per month. O, pwedeng per month, quarterly, semi-annual, annual, or one-time, big time. Yun yung procedure, yun yung mode of payment ng members natin. So, wala talagang restriction ito. So, basta minimum lang is 500 pesos. And you will earn 0.5 higher dun sa regular savings ng Pag-ibig Fund. So, yan yung features niyan. So, government guaranteed, tax-free, higher dividend rate, at saka, Of course, partner, isa sa mga salient features ng MP2, Oo. you may remit at your own convenience kasi it Yes. is not a requirement na maghulog ka monthly. yes, correct. Oo. Basta every time na gusto mo lang maghulog ng, Oo. bawa, malaki yan, 100,000, Correct. Oo. 500,000, 50, maghulog ka lang. Popular ito sa ating mga miyembro sa Middle East, no? So, nakakakuha tayo lagi ng mga news or Investors. information, investors na nag-deposit ng 1 million pesos. Yes. Oo. So, one time, big time. Actually, pwede pa raw naman sila maghulog ulit, pero yun nga, because of the restrictions na pagpapadala ng pera papuntang Pilipinas, with the AMLA restriction Policy. na 500,000 lang ang pwede mo ng pauna na pwede mong i-remit. So, dun lang nagkakaroon ng problema. Pero other than that, ang ating pong programa po ay continuous na pinopromote sa OFW at nakakatulong sa mga miyembro na nagpaplano 5 years after. Oo. Yes. Kasi ito po ay hindi lang po sa pag-iipon ng retirement, kundi pag-iipon din sa mangyayari after 5 5 years. years. Tulad nito, sample lang, ang anak niya na magdedebo after 5 years, doon niya na po kinonsentrate yung kanyang ipon sa MP2 program kasi gusto niyang mag-ipon para do sa debo ng Yes, anak. tama. Oo. So, kung siya po ay 13 years old, so 5 years, so 18 years old, tama. So, ito po ay pwede niyong gamitin sa pagdidebo. Yes. Pwede rin sa educational. Yes, after Kung for mag-college, yes, di ba? tama pa. Lalo na nagdagan ng ating ang education system, di ba? Ng 2 years, so K-12, no? K-12 program. So, pwede niyo pong iplanuhin ito, no? Kung kayo po ay natatakot na kumuha ng mga educational plans, di pwede niyo pong ipasok to. Ayan, no? Ayan. So, ito po yung magandang programa ng Pag-ibig Fund. Malaki po ang kinikita ng inyong perang pinagpaguran. Yes. Ayan. Tsaka partner, ang maganda pa dito, pwede ka mag-open kahit ilang MP2 account. Yes, okay. Yun nga Yes. po pala, no? Pwede tayong mag-multiple accounts, multiple numbers, pero it will be on the same person. Yes. Same member's name, no? Yes, tama. Ayan pa rin, no? So, multiple accounts. Kung 3 ang anak mo, pwede yan. So, Tatlong account, i-open mo. 3 account ang i-open mo, tapos iba-ibang payments. Yes. Ganun po Tsaka siya. magkakaiba siyang ID number. Magkakaiba naman yung ID numbers Mhm. nito at kung gusto mong iba-iba rin yung time nung pag-open mo, pwede rin kasi after 5 years, basta after 5 years and 1 day, dun mo pwede i-claim. Yes, from the Oo. initial date of remittance. Yes, initial date of remittance. Sample, September 1, 2016. Nag-register. Nagrehistro, nagbayad. So, pagdating ng September 1, 2021, Yan. doon mo makiklaim lahat ng pera mong inipon plus yung Dividend dividend earnings mo. So,
hindi kailangan monthly ito, no? So hindi ka required na maghulog kada buwan. So kung ano lang ang inipon mo sa 5 taon, yun lang po ang bibigyan ng interest o dividends ng Pag-ibig Fund. So Yes. kung isa lang ang inipon mo na 500 pesos, yun lang ang ibabalik namin sa iyo plus yung kinita. So clear po 'yan. So hindi po ito mawawala. Hindi rin po ito i-forfeit ng Pag-ibig Fund, no? Basta kung ano po ang inipon sa Pag-ibig Fund, ibabalik ng Pag-ibig Fund sa inyo kasama ng dividendo. So Okay. yan po. So yan po yung isang programa namin para sa mga OFW. Meron pa tayong isa. Meron pa tayong bagong ongoing program which is ang ating Expanded raffle promo ng Pag-ibig Fund. okay. Na kung saan lahat po ng Pag-ibig Fund members, mapa-local or OFW members, ay qualified sumali. So, Okay, so ngayon lahat local members, OFWs, pwedeng sumali. Okay, Yes. kasi for the past 3 years, puro OFWs lang, di ba? Oo, Yes. So yan, okay. So Okay dahil yan. po sa request po ng ating mga local members na magkaroon Due to ng public demand. Yes, tama. So Ayan. from the word expanded, so ngayon in-expand natin o pinalawig natin ang pwedeng sumali sa raffle promo including mga local and OFW members. So RD, paano sumali dyan? Ayan, So, agad ang mga question dyan eh. Kasi mahilig ang mga OFW sa mga raffle, no? yes. Ayan, no? So sa halagang ganito, pwede ka nang sumali. Ayan, so paano? So ganito lang po, may 3 steps lang po tayo kung paano Okay. sumali sa raffle promo. Una, maghulog ka ng upgraded contribution of at least 600 pesos. 600 pesos qualifies you to 1 raffle entry. Tama. Okay. So pangalawa, bisitahin ang aming official website at www.pagibigfund.gov.ph at i-click po ang expanded raffle promo icon. Okay. So, Okay. login tayo online, Pag-ibig website, tapos sa expanded raffle Yes. promo icon. Click. Click Okay. nyo lang. Pangatlo, sumali. Ilagay ang information nyo at isubmit para po kayo po ay ma-qualify o may intention to join the raffle promo. Okay. So, magrehistro, submit, tapos makakatanggap ng Notification email. notification. Okay. Yes. Ayan. So yun, ganun lang po kasimple. 3 steps lang po, qualify ka ng sumali sa raffle promo. Or pwede ring mauna, mag-join ka bago Okay. ka magbayad ng upgraded 600 pesos monthly at yun po, mag-join. Magrehistro. Okay, magrehistro. Yun, Okay. magrehistro. Okay, so napakadali po. So tulad po ng sinasabi ni RD, kapag kayo ang member, local, OFW, naghulog ng at least 600 pesos per month, you are qualified for 1 raffle entry. Nire-require po namin kayo mag-register online sa aming pong website para po malaman namin na kayo po ay may intensyon na sumali sa aming pong raffle promo. Napakadali, once na masubmit ninyo ang inyong registration, makakatanggap kayo ng confirmation email na nagsumali na kayo sa aming raffle promo. At yung second emails po namin ay ang inyong mga electronic raffle entry entries. numbers. Ayan po, yan na po yung susunod. So, RD, ang ating registration ay one time lang, di ba? Tama. Yes. One time lang Ayan. po ang registration, pero sa pagrehistro natin, may bonus, one bonus electronic raffle entry numbers na tayo marireceive. Okay. Na kung saan, matatanggap nyo lang yon kapag ka po kayo ay nakapaghulog na at nabasa na ng raffle system ang payment nyo. Okay. Yan. So, Example, partner. Okay, sige. Naghulog Sample ako ngayon ng 600 pesos. Nag-join ako. After 1 week, na-receive ko yung electronic raffle entry ko na 1. Okay. Kasi nagbayad ako ng 600. Okay. Doon po sa notification email natin, may additional 1 raffle bonus So, entry. dalawa. Yes, so bale Okay. dalawa ang makukuha. Dalawa ko. na kagad. So, huwag kayong magtaka. Hindi ko kami nagkamali. Oo. So, ibig sabihin po, no, yung bonus ninyo, na-credit na rin po sa inyo. So, i-email po namin yon together with your talagang Registered talagang registered na email address. email address. Yes. Ayan, ayan po. Then,
kapag nakasali na po kayo sa raffle promo natin, ang kailangan nyo na po gawin, maghulog na lang na maghulog. Then Yes, automatic continuously na... pay. Okay. Yes. So ano ang coverage ng ating raffle promo? Okay. Nag- Sa The Raffle Promo, nag-start na po siya nung May 1 at matatapos po ito until March 31, 2017. Okay. So, partner, i-announce na rin siguro natin yung Sige, mga announce nanalo natin. sa mga monthly raffle draws natin Okay. noong May, June and July. Ayan. Okay, so ng June ang nanalo po ay si Mr. Felix Inostro Francisco Jr. ng Japan. Nanalo po siya ng Samsung S7. Okay, congratulations Si po. Miss Christine Maala Si Bayan. Sibayan, nanalo po siya ng MacBook Air From Jeddah. Ayan. Yes. So sa second monthly draw namin, nanalo po si Mr. Marvin Bituin Abad ng Abu Dhabi ng Samsung S7. Si Mr. Lazaro Dayon Lapides from Jeddah, nanalo siya ng MacBook Air. Yun. So, sa darating po na Friday, magkakaroon po kami Meron ng... tayong raffle draw this Yes. coming August 26. Yes. Ang draw nito is sa Cebu. Yes. Ayan. So, ito po yung third So, abangan po monthly natin. raffle draw namin na mamimigay po ulit kami ng gadgets. Gadget. S7 Edge at saka po MacBook. MacBook Retina. Okay. Yan. Okay. So, partner, may isa akong question. Okay. Yung bang mga inactive members natin, pwede pa rin ba silang sumali sa raffle promo natin? Yes. Wow, ganito. galing, Ang importante ay maghulog ka this month ng 600 pesos. Kapag naghulog ka ng 600 pesos, magrehistro sa website ng Pag-ibig Fund at sumali dun sa expanded raffle promo. Ganun Yun. lang kasimple. Yun naman pala. So, Oo. para ibig sabihin, mapa-active or inactive member ka, pwede kang sumali Sa raffle. basta mag-upgrade ka lang ng 600 pesos starting So, wag this na 200. Instead, Yes. 600 pesos. Mm. Para diretso kagad, sali ka na kagad sa Sa raffle raffle. promo. Buruin nyo, partner. For only 600 pesos, pwede ka nang manalo ng grand raffle prize of 1 million pesos na Yes. gaganapin natin sa May 1, May 1. Okay. 2017. We also have we will also announce yung ating preliminary draw which will be on December 2016, no? So wala pa pong date, but we will be handing out prizes na 500,000, 250,000 and the gadgets which is cell phone and yung laptop. Yes. Ayan. Then, tax paid po ito. Kaya Okay. buo nyo pong makukuha ang mga raffle cash prizes Okay. na So to. yung na-mention po ni Mr. RD, the grand raffle draw will be on May 1, 2017. We will draw 1 million pesos, 500,000, 250,000 and yung gadgets po natin, yung sa cellphone and laptop. So, Oh, kaya naman po, we encourage everyone na sumali po sa ating raffle promo nang sa ganun ay ma-qualify po kayo na manalo ng 1 million pesos sa grand prize natin. Okay, so, napakalaki na. So wrap up na natin to, no? So doon po sa ating mga viewers, sa mga listeners, kung may mga questions po kayo, you can call our hotline number 724-4244 or you can also email us at contactus@pagibigfund.gov.ph. For OFW concerns, email us at ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. At para sa raffle natin, raffle raffle. concerns, you may send emails to rafflehelpdesk@pagibigfund.gov.ph. Ayan. So, with that, RD, saka sa mga viewers natin, so, abangan po ang aming po next guesting and sa Pag-ibig Fund. Ang pinaghirapan, may katuparan. Salamat po. Salamat. Marinig ko lang pangalan mo. Nangingiting na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap